Good morning, ka-legit Tarikads. Welcome back dito sa ating YouTube channel. Ayan, Sabado na naman nga po ang isa sa pinaka-inaantay po nating araw. Ayan, happy Saturday morning. Nandito na naman nga po ako si Gandara, ang inyong ka-legit Tarikads sa mag-aatid po sa inyo ng mga latest na update tinggal po sa TVJ and the legit Tarikads. Kaya naman, simulan na nga po natin ito ka-OG. So, ang mainit po nating pag-uusapan ngayong umaga ay pumapatungkol po dito sa tape na Itbulaga na kung saan, base po sa nasagap nating balita, sila po ay magbabawas ngayon ng mga host. Magbabawas ng papasok na mga host. And eto nga po ay umani ng samot-saring reaction mula po sa mga netizen na kung saan na po pwedeng kinukulang na daw talaga sa budget ngayon ang Tape Inc. At nangangatwiran or nagbibigay na lamang po ng mga dahilan na para hindi po pagsuspetsyahan ang kanilang show na nalulugi na. Pero kasunod nga po ng mga balita na kakonti ang kanilang commercials, mas marami po ang sa TVJ na parang napag-iiwanan po sila. At mga sponsors, wala rin po silang binabanggit na this video is brought to you by mga ganyan-ganyan. Wala rin. So ang hinala ng marami ay kukonti na ang budget ng Tape Inc. Nagtitipid. Kasi after ng mga balitang yan, eto po sila at sasabihin na sila po ay magbabawas muna ng mga host or salitan muna ang kanilang mga host. Pero bago po natin simulan ang balitang yan, ka-legit Tarikads, alamin ang buong detalye, ay nais ko po munang i-shoutout ang ilan sa mga masusugid po nating taga-subaybay. So, shoutout nga po dito ka-legit Tarikads kina Sir Lipsfer Fernandez. Shoutout po kay Sir Ferdinand de la Cruz, Sir Roy Mogol, Nathan Wayne de Vera. Ayan, namus ko yung mga komento nyo, no? And Miss L.A., shout out and magandang umaga. Shoutout din po May Flor Galesio, David Baltero, Miss Fallen Angel, shout out. Charles Justin Javeloza, shout out. Norberto Ragina, shout out. And Mel Gibbs Vergara. Maraming salamat po sa pagkokomento po ninyong lahat. And of course, pagtutok po sa atin parate. Basta may kinalaman sa TVJ and Digit Tarikads na ko. Nandito na po ang ating mga balita. Punta lang po kayo parate sa ating YouTube channel. Samantala, sabi naman ni Miss Fallen Angel dito, so excited na nga malaman sino sis ni Ellen. Parang pala isipan kong sino. Madaming pwede. Natatawa naman tayo neto. Baka kamukha ni Zombie. Totoo po yan. Lap trip pag si Zombie po, no? Kasi hindi sila magkamukha. O kanina siya magmamana. Baka kapag si Zombie ay maglabas po na naman ang kanununuan na naman po ni Ellen. But anyway, sabi pa dito, abangan na lang natin. Sa Gimme 5 ako lalo natutuwa. Nai-stress din pero masaya lalo na ang sugod bahay ni Mayor. Salpakan ng tawanan araw-araw, madalas kulang ang oras, nawawala ibang segment at mga palaro. Dami nating commercial break. Totoo po yan, sana nga habaan po yung oras. Sana ay habaan po ang oras ng noontime show na EAT para sa gayon magkasya po lahat. Kasi bitin na bitin po tayo parate. And para meron po silang time para mas maparami pa po ang kanilang commercials. Siksik liglig at umaapaw na commercials. Yung tig 15 minutes kada gap tapos 4 gap pa, o diba? Bongga. But anyway, ang hula ko naman dito ay si Kuya Ray. Talaga magi-stick po ako kay Kuya Ryan. Yung iba si Paulo pa din daw. Yung iba ay si Karen. Yung iba ay si Maine Mendoza or Maha. Pero ako, Kuya Ryan talaga. Nako, ngayon pa lang naamoy ko na si Kuya Ryan po yung sisterette nitong si Ellen. Po pwede ring pinaghalong mukhang Wally and Jose. Po pwedeng pinaghalong mukhang pinaghalong mukhang Jose and Alan Kay. Baka magulat po tayo, kamukha yan ni Bossing. Po pwede rin.
But anyway, eto talakayin na nga po natin ang tungkol po sa Tape Bulaga na kung saan ay parang unti-unti na silang bumabagsak. Biruin po ninyo yon. Kinakailangan na po nila mag-alternate ng mga host. Yung sa TVJ, nangyayari lamang po yan kapag talaga may pupuntahang ibang bansa or busy po ang isa sa kanila kagaya ni Mengke. For example, nawala siya nung kasal, nung nagpe-prepare po ng kasal. Si Jose Manalo nawala nung may kinakailangan din siya asikasuhin, and si Kuya Ryan, pati po sila bossing. So, yun lang yung main reasons. Samantala dito naman sa kabila ay expected naman po ng ilan na hindi raw po magtatagal talaga ang noontime shows na ito dahil kita naman daw sa commercials and advertisers, wala daw talaga magtatagal ng noontime shows kapag kaganito, wala pong makuha na advertisers. Yung iba pa nga po dyan, halimbawa Bingo Plus, baka po tinatapos lang ang kanilang kontrata kasi ang Bingo Plus ay nasa TVJ na. So, ang sabi nga po dito ng PepPH kagabi, na screenshot ko po agad, talagang hindi lang kinaya natin na i-vlog kagabi or isingit sa ating sked. So, ngayon na lamang po ka-legit na regards. Maya matatanggal ba sa mga co-host ng It Bulaga o magsasalitan lang sila ng araw ng pasok? So, ang kanilang headline po dito, It Bulaga, nagbabalasa ng mga co-host, Paulo Contis hindi na magte-teleserye. So, ayon dito, ayon sa impormasyon nakalap ng PEP at Troika, magkakaroon ng balasahan sa mga co-host ng It Bulaga. Wala raw matatanggal pero maghahalinihinan sila ng mga araw dahil tumatanggap ng iba ng kanilang iba pang TV projects. Hindi muna sinabi sa amin kung sino-sino ang mga host na ito, pero may gagawin ng TV series ang ilan sa kanila. Kaya hindi na sila po pwede ng daily hosting sa naturang noontime show. Sina Paulo Contis at Isko Moreno talaga ang nakaposting host, kaya kailangan sila mula Lunes hanggang Sabado. Kasali si Isko sa Black Rider ni Ruro Madrid, pero aware ang production na magbubulaga muna ito bago siya tumuloy sa taping. So naalala ko no dati sa It Bulaga, so parati lang naman pong nawawala dun dati sa Alden Richards, which is katanggap-tanggap. Kasi si Alden Richards ay sa GMA naman nakaperma ng kontrata and guest host lamang po siya dyan. Pero dito, kina Paulo Contis and Yorme, nakaperma sila sa GMA, nakaperma pa sa Tape Inc. So, ano pong ibig sabihin nun, Collegiate Tarikan? Si even regular host ka doon sa It Bulaga, ay excuse ka kapag kami gagawin kang teleserye sa GMA Network? But anyway, buhay nila yan, kontrata nila yan, bahala po sila sa buhay nila. Pero ayun nga, Paulo Contis and Isko na pala ngayon ang kanilang poste. So nabaliwala na ngayon ang unang-unang tumanggap ng kanilang iba talaga. Yung unang tumanggap ng offer na mayroon pang personal relationship sa TVJ ay nabaliwala, kagaya ni Buboy Villar. So, akala natin yung Pawebu ang dito poste, pero si Isko na huli pong pumasok sa tatlo ang siyang naging naging poste. Anyway, sabi pa dito, sabi naman ni Paulo, sobrang happy na siya sa daily na It Bulaga at taping sa Bubblegang every Monday. Hindi pa raw niya alam kung ano ang mangyayari sa kanilang mga host. Pero sa ngayon ay hindi pa raw niya masasabi kung tatanggap pa siya ng drama series. Mas priority raw niya ngayon ang It Bulaga. Grabe nga yun, pinanindigan na talaga ang pagiging generic na Vic Soto nitong si Paulo Contis. Kala mo mahal na mahal ang noontime show. He's after the money lang din naman, kaya niya tinanggap yan. Ang TVJ, buhay nila yan, di ba? Kaya nga kahit wala pong pasahod, tuloy-tuloy lang sila. Kasi they are not after the fame and after the money.
Anyway, sabi pa dito, ang isa pang naririnig namin ay magkakaroon ng season 2 ang Running Man Philippines at ang dating kasali roon na sina Glyza De Castro, Buwi Villar at Coqui De Santos na regular sa Itbulaga. Wala pa kaming idea kung sino pa sa kanila, kung kasali uli sa naturang reality show o baka silang tatlo pa rin. Wala pa raw na finalize pero malaki ang posibilidad na hindi na araw-araw ang hosting job ng karamihan sa co-host nina Paulo at Yorme. So dito Kaligit Taricans ay pinaliwanag ng PepPH ang main reason kung bakit raw magsasalitan na yung mga host sa Itbulaga, pero hindi po mawala ang komento ng ilang netizens na palusot lang ito ng Tape Inc. Dahil hindi naman daw may tatanggi na mas maunti talaga ang pumasok. Kung yung dati nga na marami silang advertisers and commercials na sinasabi ng Tape Inc. na sila'y nalulugi, kaya delay ang pasahod, kaya may utang sa TVJ, kaya magbabawas ng host. Ngayon pa kaya na lalo pong nasaid ang kanilang commercial at nasaid ang kanilang advertisers. Yun po yung katwiran or palagayan ng mga netizens. Nakatwiran lang talaga ito ng Tape Inc. Kayo po ba? Ano ang inyong masisay hinggil po dito? Pa-comment naman po dyan sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.